Kaligirang pangkasaysayan sa panahon ng kasarinlan. Pagkatapos ng digmaan, akala ng lahat tuluyan ng malaya ang Pilipinas. May sarili na tayong watawat, may sarili ng gobyerno, may sarili ng mga pinuno. Pero isang tanong ang naiwan. Tunay bang malaya ang isang bansa kung kontrolado pa rin ng iba ang isip, ekonomiya at politika nito? At dito nagsimulang magsalita ang panitikan. Hindi gamit ang armas, kundi gamit ang pluma. Ito ang panahon ng kasarinlan. Ang salitang kasarinlan ay nangangahulugang kalayaan o soberanya. Ito ay halaw sa pabuuang ka, sarili at an. Pag pinagsama, kasarilian. Na naging kasarinlan, nagpalit ng pwesto ang L at N gamit ang metathesis upang maging madulas ang pagbigkas. Balikan natin ang kasaysayan. Noong Hulyo 4, 1946, kinilala ang Pilipinas bilang malayang bansa matapos ang pananakop ng Amerika at Hapon. Ngunit kalaunan, inilipat ni Pangulong Diosdado Macapagal ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12, 1898, ang araw na unang idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ipinakita nito na ang tunay na diwa ng kalayaan ay nagsimula pa bago ang impluwensya ng mga dayuhan. Ang tanong, ano ang temang umusbong sa panahon ng kasarinlan? Sa panahon na ito, umusbong ang mga temang pagmamahal sa bayan, kalayaan, nasyonalismo at pakikibaka ng mga Pilipino. Maraming manunulat ang naging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan. Isinulat nila ang sakit ng digmaan, ang kalupitan ng mga Hapon at ang paghihimasok ng mga Amerikano. Dito, mas naging makabayan ang panitikan. Hindi na lamang ito libangan, naging boses ito ng lipunan. Ano-ano namang panitikan ang lumaganap noong panahong ito? Lumaganap ang maikling kwento na nagsasalaysay ng buhay at suliranin ng mga Pilipino. Naging tanyag din ang tula na nagpapahayag ng damdamin sa masining na paraan. Lumaganap din ang dula na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan. Samantala, narito ang ilan sa mga tanyag na manunulat. Una, si Alejandro G. Abadilla. Nariyan din si Amado V. Hernandez. Naging tanyag din si Genoveva Edroza Matute, Dionisio Salazar, Efren R. Abueg, Liwayway Arceo, at si Clodoaldo del Mundo. Ang tanong ngayon, paano naman masasalamin sa panitikan ang kalagayan at kultura ng bansa? Makikita rito ang kahirapan, epekto ng digmaan at pagnanais ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan. Makikita rin dito ang kulturang Pilipino tulad ng pagmamahal sa bayan, pamilya at pagkakaisa. Sa madaling salita, ang panitikan ay naging tinig ng damdamin at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Ang panahon ng kasarinlan ay hindi lamang panahon ng kalayaan. Ito rin ay panahon ng paggising. Paggising ng damdaming makabayan, paggising ng kamalayan, at paggising ng panitikang Pilipino. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagsasalita ang panitikan. At ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, malaya na nga ba talaga tayo o may mga tanikala pa ring hindi nakikita?